Pakibati mo yung katabi mo. Magandang buhay. Magandang buhay. Ayoko nang patiin na ang ganda mo, ang pogi mo. Magandang buhay na lang. No? Yung para kasing iba hindi nag-a-agree. Okay. Alam nyo po, yung topic natin ngayon is kagaya lang din ng mga pinag-uusapan natin noong nakaraan. Pero gusto ko lang magkwento bago ako mag-start. Kasi pagka napasyal kayo sa mga mall, sino ba rito yung madalas sa mall, mga kabataan, no? O sa mga tindahan, ang dami ngayon yung, kasi bare months na eh, bukod sa sale, yung mga tinatawag na buy one, take one. Kahapon, for the first time, nagkaroon kami ng pasok ng Sabado. Meron lang kasing special training na ginawa. Pagdating ko ng morning, tinawag ako ng ka-opisina ko, tara, kape tayo. Sabi ko, lilibre mo ako? Oo, libre kita. Bumili siya, isa. Nagulat ako, may libre ako. Kasi buy one, take one pala. Sabi ko, kahit pala hindi mo ako nilibre, ganun pa rin yung babayaran mo. No? So kinuha ko lang yung free. Masarap sa pakiramdam, bukod dahil sa libre, wala akong binayaran dahil nga libre. No? At alam nyo, sa konteksto ng buhay, marami tayong hinahangad o marami tayong gustong makamit. Sa larangan ng buhay, walang basta-bastang libre. Sa nagtatrabaho, mag-a-apply ng trabaho o nakapagtrabaho na. Pag nag-apply kayo ng trabaho, anong hinahanap ng company? Resume. Pag tinignan nyo resume, anong hinahanap? Experience. Paano ka magkaka-experience kung ayaw ko nga nilang i-hire? At naranasan ko pa dati, kung di ako nagkakamali, wala akong valid ID. Mag-request ka ng valid ID. Ano nga hanapin sa'yo? ID. Di ba? Para makapag-request ka ng valid ID, kailangan mo ng kahit anong uri ng ID, basihan, o birth certificate, something, no? At pag nag-apply tayo ng trabaho, ang daming qualification. Kailangan college graduate, high school graduate, kailangan license, o kailangan may experience sa ganito, kailangan nakapunta na sa ganito, kaya yung ganito, capable sa ganito. Ang daming requirements, ang daming qualification bago mo makuha yung gusto mo sa buhay. Sa pag-aaral, paano makapasa? Kailangan mag-aral, kailangan mo ipasa exam, kailangan magbayad ng tuition, kailangan mong mag-review, lahat. Sa mga nanay, sa mga tatay, nung nakaraan po, nag-apply kami ng marriage license eh. Ang dami rin palang proseso. May pipil-upan, kikinig pa kami ng family planning. Akala ko, ang sabi sa amin, uupo lang kami. Meron palang tinatawag na program na ikaw, tatayo ka, ipapakilala mo yung mapapangasawa mo, sasabihin mo yung ayaw mo sa kanya, sasabihin yung ayaw niya sa'yo. Sabi ko, ang daming requirements. Ibig sabihin, dito sa mundo, sa ginagalawa natin, ang buhay, para makuha mo yung gusto mo, makuha mo yung maganda, ang daming hinihingi. Okay? Pero sa konteksto ng Christian, ng spiritual, in context, sa konteksto ng Bible, ang daming nating tinatanggap na libre. At yun yung gusto natin, lahat na maunawaan at maalala natin. Kasi baka nakakalimutan natin na masyado tayong focus sa hinihingi ng buhay, pero hindi natin alam yung tunay na dahilan kung bakit tayo narito, kung bakit tayo napunta rito ay libre. Okay? Same pa rin po, ang topic na pag-aaralan natin ngayon is all about grace. Grace, ay si Ate Grace. It's all about grasya, biyaya. No? So gusto ko lang tong i-define bago tayo mag-start doon sa pinaka-title natin. So yung grace, ang pinaka-meaning daw nito, naglagay ako ng 3 dyan na pinaka-simple na, number 1, undeserved favor. So ibig sabihin, yung favor napunta sa'yo kahit hindi ka deserve. Pwede, kung sa larangan ng trabaho, hindi ka qualified pero natanggap ka. Sa exam, hindi ka naman talaga pumasa, pero nakalagay sa'yo, pass. Diba?
Unmerited favor, ibig sabihin yan, hindi yan grading basis o hindi yan yung performance basis. For example, etong side na to, mas marami tong nilinis, kaya mas marami akong ibibigay na pagpapala. Dito, hindi sila gano'n naglilinis, konti lang. Ito naman, magaling to sa mga music. Ito, hindi sila gano'n kagaling doon. Bigyan ko to ng mas maraming grace na ganito. Ito, konti lang. So, hindi siya gano'n. Hindi siya performance focus. Hindi yun ang basihan niya. Unmerited favor. At last, unconditional love. Love na walang bastang kondisyon na hinihingi. Mahal kita kasi masipag ka. Mahal kita kasi maganda ka. Mahal kita kasi mayaman ka. Hindi ganon. Walang dahilan. At yan yung grace na tinatawag. Okay? Undeserved, unmerited, unconditional. So, lahat ng yan, yung tatlo na yan, kung di nyo lang nai-imagine o hindi nyo lang nare-realize, lahat na-experience natin. Alam nyo kung bakit? Tingnan mo nga yung katabi mo. Deserve ba niyan mabuhay? Deserve ba niyang pagpalain? Yes. Tingnan mo yung katabi mo. Deserve ba niyang sumaya? Last. Tingnan mo yung katabi mo. Deserve ba yan mapunta ng langit? Yes, no? Totoo yun, yes. Pero in context ng Bible, no. Hindi natin deserve mapunta ng langit. Bakit? Ano sabi sa Roma 3:23? Lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Paano ka magiging deserve mapunta ng langit? Ngayon, naging deserve ka dahil may tinatawag na undeserved favor, which is grace. Deserve ba yung sumaya? Deserve ba yung pagpalain? Deserve ba yung gumaling? Hindi. Alam niyo kung bakit? Puro kalokohan yung katabi mo eh. Puro panlalait yan eh. Puro panghusga ng tao yan eh. Hindi mo deserve. Pero merong tinatawag na unmerited favor. At ano yun? Grace. Yun yung libre. Deserve ba yung mahalin? Ang pangit kaya ng ugali niyan. Nag-uusap lang kami, mamaya galit na. Wala naman kaming ginagawa, mamaya, hindi na kami. Hindi tayo deserve mahalin eh. Pero, unconditional love yung na-receive natin. You know what? Because of grace. At lahat yan, alam nyo, libre. Free. Yan yung sinasabi ko. Ano yung typical na response natin? Ano yung typical na response natin sa buhay, di ba? Bago mo bigyan yung isang tao, what you give is what you get. Parang ganun yung kasabihan eh. Kung gusto mo maging mabait ako sa'yo, maging mabait ka sa akin. Tao ka. Pero yung grace na pinag-uusapan natin, ito ay galing sa Diyos. That's why ang title ng pag-uusapan natin is Grace That Change Everything. Okay? Grace, grasya, biyaya na bumago ng lahat. Sabi po sa main verse natin ngayon, sa Efeso chapter 2 verse 8 to 9. Sige po, basahin natin. Ayun, sabi sa Efeso chapter 2 verse 8 to 9, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y, i-highlight po natin to. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Verse 9, hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. Okay. Ito pong verse natin ngayon is a basic. Actually, sa lesson 1 to lesson 3, pinag-aaralan natin to, no? Kaligtasan sa pananampalataya, hindi sa mga gawa.
Pero, madalas natin itong makalimutan. Alam nyo, lalo na pag may problema tayo. Sino dito na nanalangin na, Lord, bakit ako? Lord, bakit ganito? Naglilingkod naman ako. Lord, nag-review ako tapos bumagsak ako. Hindi ko matanggap. Lord, bakit sila ganun? Bakit kami ganito? Alam niyo kung bakit mahirap maunawaan yung sinasabi nating grace? Na sa title natin ay babago ng lahat. Kasi ang akala ng tao, ang grace is merited. Ibig sabihin, pag nagsimba ako ng one year na straight, matutupad yung kahilingan ko. Kaya nga merong simbang gabi, kinukumpleto. Kasi daw, merong kahilingan na matutupad. Kasi ang akala natin bilang tao, yung grace is merited. Pero, pag naunawaan natin yung meaning talaga ng grace, kahit may problema ka, kahit anumang trouble na dumating sa'yo, yung meron ka, yung blessing sa'yo, hindi mo yun deserve, pero meron ka. Yung problema mo na yun, andyan yun. Pero yung good side, hindi mo rin yun deserve. Pero meron ka. At eto pa, dyan sa Efeso 2, verse 8 to 9, ang pinapatunayan dyan, sige, balikan natin yung verse 8. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos, tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa ating sarili. So, isa sa mga gusto kong i-highlight dito, na isa sa mga ginawa ng Diyos na libre, ano yun? Sabi ko nga kanina, hindi tayo deserve mapunta ng langit. Bakit? Sabi sa Roma 3, verse 23, lahat daw tayo nagkasala at walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Pag pumunta naman tayo ng Roma 6:23, dahil lahat tayo nagkasala, ano daw po ang kabayaran ng kasalanan? Ay kamatayan. So, ibig sabihin, dahil sa kasalanan, anong deserve natin? Mamatay. Sa impyerno. Pero dahil sa grasya ng Panginoon, ibinigay niya ang kanyang anak na si Jesus. Sabi sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig niya. Binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus. Anong ginawa ni Jesus, kabataan? Namatay. Pinako sa krus. Bakit? Para tubusin yung kasalanan ng sangkatauhan. Sa ikatlong araw, nabuhay muli at umakyat kasama ng Diyos. Isa sa mga narinig kong preaching, kung ang Panginoong Hesus ay hindi nabuhay, wala na tayong pag-uusapan dito. Kasi para lang siyang normal na tao. Pero hindi. Pag binasa nyo ang Bible, sa ikatlong araw, after niyang mamatay at ipako sa krus, siya'y nabuhay muli. Isa sa nagpapatunay sa mga nagda-doubt dito na si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao para lang magpakababa at tubusin tayo. Kaya grace will change o yung grace change everything. Efeso 2 verse 8 to 9. Point number 1 na dapat nating pag-usapan, grace comes only from God. So dahil nga yung grace o yung grasya, yung biyaya, yung unmerited favor, undeserved love, galing yan sa Diyos, mahirap ngang maunawaan dahil nga ang kaisipan ng tao, sabi sa Kawikaan, ang kaisipan ng tao hindi kaisipan ng Diyos. Never natin yung marururok, never natin maiintindihan. Kasi tao ka lang, hindi ka Diyos. Okay? Pero, kung papansinin natin yung araw-araw na pamumuhay natin, meron tayong source of grace, which is God, at nagre-reflect yun sa araw-araw nating pamumuhay. Sino rito nakapag-almusal kayo ng umaga? Taas sa kamay. O iba kasi hindi nag-almusal Sino rito nakapag-dinner kagabi? O nakapag-lunch kahapon? Ewan ko na. Marami. Sino rito kakain mamayang tanghali? Taas sa kamay. Mamayang gabi, kakain. Bakit nyo sure na kakain kayo? Siyempre, meron siguro kayong pambili. Meron siguro kayong lulutuin. At alam nyo ba na it is a grace from God? Sino rito gumising kayo ng umaga? Natural, lahat tayo. Di ba? May buhay ka pa, may panibagong araw ka pa. You know that is a grace.
only from God? Sino makakapagsabi na buhay pa ako bukas, buhay pa tayo bukas? Wala. Pero dahil merong Diyos na pinanggagalingan ng grace, mangyayari yun. Sino rito yung magulang may sakit? Yung anak may sakit? Sino rito may problema? May pinagdadaanan? Sino rito natatakot sa future? Ina-anxiety? Sino rito nade-depress sa nakaraan? Alam nyo ba? Ito lagi kong sinasabi. Lahat ng meron kayo sa isang iglap, kayang kuhanin ng Diyos kung hindi yan makakabuti para sa inyo, sa atin. Pero lahat ng wala tayo, blink of an eye, kaya rin niyang ibigay ng Diyos. Because grace comes only from God. At ito yung, meron akong video na ipapanood. At ito yung nakakalimutan natin, no? Bilang tao, especially bilang Kristiyano na tumanggap kay Jesus Christ. Ito, dapat nating maunawaan to. Sige, paki-play natin yung video number 1. Ulit na lang. Replay. Okay na. Nag-gets niyo po yung story. Merong isang pamilyang mayaman, aksidente, namatay yung anak niya, asawa niya, naputulan siya ng paa. Pero yung Lamborghini niya, ang ganda, di ba? Sports car. Drive siya paalis. Nakita siya nung isang may coaching simple lang. Sabi, napakasaya ng tao na to, nakakaingit. Meron siya Lamborghini. Pero yung nagdadrive ng simpleng kotse na yun, buo paa, buhay yung asawa at anak. Hinatid niya yung anak ng school. Ang mindset niya, naiinggit siya dun sa Lamborghini. Pero meron naman nakamotor na nakasabay nila sa traffic. Sabi naman nung nakamotor, sana magkakotse rin kami, kagaya nito, para yung anak ko hindi naiinitan, pero parang pangarap na lang to. May nakakita naman sa kanila mag-asawa,
hindi magkaanak, pero nangangarap magkaanak. At meron namang isang doktora na merong anak, pero single mother. Pero the context na sinasabi ko, ang grace comes only from God. Kasi lahat tayo, merong grace na tinanggap, pero hindi natin yan na-appreciate sa buhay natin because of hindi tayo content and we are comparing ourselves to everyone. That's why bilang Kristiyano, napakahalaga na makilala mo si Jesus Christ, tanggapin mo siya sa puso mo bilang tagapagligtas ng buhay mo, kasi siya lang ang magbibigay ng contentment sa atin. Mauunawaan natin ang buhay, ang halaga, kung bakit tayo nandirito. Kasi kapag wala si Jesus Christ, laging kulang. Meron ka ng ganito, naghahangad ka pa ng ganito, binigyan ka ng ganito, naiinggit ka kay ganito. Yun ang buhay ng walang Kristo. Bakit? Kasi yung grace, hindi nila naiintindihan, hindi nila nararanasan. Okay? So, yung grace, sabi nga doon sa subpoint natin, sige nga, paki-flash yung subpoint natin, gives us strength in weakness. Okay. So, ang tao, kahit ibigay mo na lahat, kahit makuha na natin ang lahat, pero pag wala si Jesus Christ, na yung pinaka-grace natin, lagi tayong mahina. Pero ang grace ang magbibigay sa atin ng strength. Di ba? Alam niyo si Pablo sa sa Corinto, meron siyang sakit na lagi niyang pinapanalangin na gumaling. Para all goods na siya. Pero hindi tinatanggal ni Lord No? Kundi sabi pa sa ikalawang Corinto, sige nga paki-flash natin yung verse natin. At 12:9 sabi, ganito ang kanyang sagot. Ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo, sapagkat lubusang nahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Okay, sometimes, hindi nyo naman napapansin, bilang mga tao, minsan nagkukulang tayo sa panalangin pag all good. Pero pagka sumakit yung tiyan, sumakit yung ulo, Lord, pagka nagka-problema, lapit sa Panginoon. Pero pag all goods, wala. Nakakalimot. Sakit yan ng tao. At ayan yung pine-prevent ng weakness. Ina-allow ni Lord yung problema. Ina-allow ni Lord na magkaroon ka ng trouble. Pinapalo tayo ni Lord. Bakit? Bukod sa mahal niya tayo, dahil sa unconditional love, because of grace, kung hindi yun mangyayari, hindi tayo makakabalik. Lalayo tayo Palayo tayo ng palayo sa Panginoon pero ang Panginoon hindi lumalayo sa atin. At in short, the weakness natin bilang tao, kabaliktaran sa Panginoon. Siya ang ating strength. Kaya ito nga, sa mga bago po na nandirito, o sa mga matatagal na, ang lagi nating nire-remind, sa lahat ng pagkakataon, lalo na ngayon, malapit na pagdating ng Panginoon, please examine ourselves. Tinanggap na ba natin si Jesus Christ bilang Panginoon na tagapagligtas ng ating buhay? Kasi kung hindi, laging kulang ang buhay mo. Wala kang kasiyahan, wala kang contentment. Because contentment, everything, makikita lang natin, makukuha lang natin kay Jesus. Okay? Grace comes only from God. Point number 1 yan. So, change will change or that change everything. Point number 1. Galing lang yun sa Diyos. Magbibigay sa atin ng strength sa ating kahinaan. Point number 2. Grace doesn't only save us. It change us. So, malinaw na dahil sa mahal ng Panginoon, sa pagmamahal ng Diyos, binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, namatay, tinubos yung kasalanan natin, para hindi na tayo mapunta ng impyerno. Magkaroon tayo ng chance sa punta ng langit. Ang kailangan lang natin, tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay natin. At hindi doon natatapos ang lahat. Grace doesn't only save us, it changes us.
Pagka nakuha natin yung grace, naunawaan natin yung grace mismo ang babago sa atin. Paano kaya nasabi? Panoorin po natin yung video number 2. Kung babalikan ko yung dating ako, imposibleng mapunta ako kung nasan ako ngayon. It's all God's goodness and grace. Yung journey ko is a testament to God's grace and faithfulness. It is not my own skills or abilities that have brought me here, but only by the faithfulness, grace, and mercy of the one who promised to guide me through. And that's why I'm here. Nandito ako dahil sa Kanya. Nandito ako sharing His goodness because of Him. Dahil sa Kanya, I was freed from depression. Dahil sa Kanya, I found what my purpose is. Dahil sa Kanya, nagkaroon ng saysay ang buhay ko. And this is a story of how God changed my life. Okay. So, hindi ko na binuo po yung kwento. Pero yung babae na yon, grabe depression yung dinanas niya sa buhay. To the point na gusto niya na magpakamatay. At lahat yun nabago nung nakilala niya si Jesus. At naunawaan niya yung grace na binigay sa atin ng Panginoon. Na yung grace pala na yun, libre. At yun yung bumago ng buhay niya. Panginoong Hesus ang bumago ng buhay niya. Alam nyo, tignan nyo yung katabi nyo. Sabihin nyo, biyaya ng Panginoon, kaya nandyan ka na sa kinalalagyan mo ngayon. Alam nyo, pag lagi kong iniisip yan, naging emotional ako kasi pagka iniisip ko talaga yung dati na buhay, dating kami, dating ako, I never imagine in my life, noon, time na yon, na darating ako sa point na to, na ako yung magkasalita dito, na makakapagtapos ako ng pag-aaral, hindi ko akalain na magpapakasal ako, buhay pa yung mga magulang ko. Kasi dati, bata pa ako, naalala ko yung papa ko noon, nakikita ko talaga kasi mabisyo siya. Tapos may sakit siya, iniisip ko, paano pag namatay siya ng maaga, hindi niya na abutan yung ganito. Kasi alam naman natin na yun yung reason ng mga sakit. Puno ako ng takot sa buhay and even sa pag-aaral. Nag-engineering ako, hindi ako pumasa ng board exam. Parang endgame na eh. Pero alam nyo, dahil sa biyaya ng Panginoon, hindi niya lang ako niligtas sa impyerno at hindi niya lang ako niligtas sa kasalanan, hindi doon natapos. Sinamahan niya ako sa buhay ko dito sa lupa. At alam ko ganun din sa inyo. Ang kailangan nyo lang malaman, i-realize yun. Sa dami ng problema, nandyan ka ngayon, nakangiti, masaya, masigla. Karamihan sa atin dito, namatayan ng magulang, dumaan sa problema, pero still, show up. Andito tayo, sumasamba, nagpupuri sa Panginoon. At lahat yan, hindi dahil sa akin, dahil sa atin, kundi dahil lamang sa Panginoon, dahil lang sa Diyos. Because grace comes only from God. At yung grace, hindi lang magliligtas, magbabago pa ng buhay mo, hindi lang ng pagkatao mo, ng karakter mo. Kung dati kang mabisyo, mababago ka. Yeah, totoo yun, because grace will transform you. Pero yung kinalalagyan mo dati, it will also change because of grace, dahil sa pagmamahal sa iyo ng Diyos. Dati, ang lungkot ng buhay mo, kasi puro problema lang yung nakikita mo, sira ang pamilya, hindi maayos yung relasyon sa lahat. Pero dahil sa Panginoon, nagkaroon ka ng kapayapaan, nakikita mo, okay yung lahat. Pero i-imagine mo, paano mangyayari yun? Paano mo yun gagawin? Hindi natin kaya. Wala tayong kakayanan eh. Itatak nyo sa isip nyo to, itatak natin lahat sa isip natin.
na kaya ka nandyan ngayon, o kaya ka meron ng lahat ngayon, kaya ka healthy ngayon, dahil yan sa biyaya ng Panginoon at wala kang dapat may pagmamalaki. Hindi ka, never ka magmamalaki sa Diyos na dahil hindi nasunod yung panalangin ko, hindi ako attend ngayong Sunday. Bababa na muna ako sa ministry. Hindi na muna ako mananalangin, hindi na muna ako gabasa ng Bible. Lilipat ako ng ibang paniniwala. May ganun pa ako narinig. Yan, church niya, iwan ko yan. Doon ako sa nagpupunas ng maraming tao. Tapos makikisiksikan ako, magpupunas ako doon. Kasi may miracle ako nakikita. Alam nyo, yan ang hindi gawin ng kahit sino. Magmalaki sa Diyos. You know what? God is God even without me, even without you. But you without God is nothing. Kahit wala ka, Diyos na yan. Sino ka ba? Pero pag ikaw lumayo sa Diyos, saan tayo pupulutin? Pero kahit lumayo ka, prodigal son yun sa Lucas. Di ba kinuha niya yung mga mana niya, lumayo siya, tapos nung naghihirap siya, bumalik siya. Anong ginawa ng tatay? Niyakap, pinagparty, at ay nakagandahan sa grace eh. Hindi nanunumbat. Puro ka kasi kalokohan eh. Bakit ka ba kasi hindi nagpe-pray? Bakit ka ba kasi ganyan yung kaisipan mo? Problema ka, walang ganun eh. Ikaw na lang makaka-realize nun eh, pero pag bumalik ka kay Lord, tatanggapin ka niya eh. Ganun kabuti ang Panginoon. Pero lagi nating intindihin na ang mabuting Diyos na mamalo rin. At yun yung tignan natin sa sarili natin. Kasi baka meron tayong ginagawa, nakapalo-palo. Mahihirapan talaga tayo. Okay? So, yung subpoint natin dito, it changes hearts, not just behavior. When we truly understand God's grace, we respond with love, obedience, and gratitude. Okay? So, sabi po sa Tito, chapter 2, verse 11 to 12, kung di ako nagkakamali. Sige, paki-flash na lang. Ayun, sige. Sabi rito, basahin natin. Sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman. At mamuhay tayo sa daigdig na ito ng may pagpipigil sa sarili, matuwid, at karapat dapat sa Diyos. Wag mo natin, sabi diyan, ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ang makamundong pamumuhay. Grace. Biyaya ng Panginoon. Lahat ng meron tayo ay dahil lang sa biyaya. All because of grace. Kaya dapat ipagmalaki ang sinuman. Okay? Grace that change everything. Point number 1, galing lang sa Diyos. Pangalawa, hindi lang makakapagligtas, kundi makakapagbago ng lahat-lahat sa atin. Point number 3, at last natin, grace is not earned. It's given. Hindi siya kinikita. Binigay. Pinagkaloob. Okay? So, sa larangan ng trabaho, ang hirap makahanap ng malaking sweldo. Kasi kailangan, ang daming qualification. Kailangan marunong ka sa ganito, kailangan graduate ka ng ganito, may license ka sa ganito. Pero yung grace, hindi siya ganun. Hindi mo siya kailangan kitain. Binigay siya sa atin, pinagkaloob siya sa atin. Okay? True to life story, merong karinderya sa Sampaloc, Manila. Ang nagmamay-ari ay isang matandang lola na merong maliit na apo. Okay? So yung karinderya na yon, yun lang yung kinabubuhay ng lola. Nagsasarado siya hanggang alas 12 ng gabi. Tanghali hanggang alas 12 ng gabi. Ngayon, merong isang lalaking pugante. Alam niyo po ba yung pugante? Tumakas galing kulungan. Pumuga, pugante. Nagpalit siya ng damit. Nakulong siya dahil mamamatay tao siya. At wala na siyang kapag-apag-asa sa buhay. Wala na siyang pamilya, ulila na siya, tinalikuran siya ng mga kapatid niya. Ang gusto niya, pumatay. Wala siyang pakialam kahit makulong.
Hindi na siya takot. Hindi na siya takot mamatay. Ang plano niya, yung karinderya na yon, pugante siya, marumi siya. Hindi siya presentable. Yung karinderya na yon, ihintayin niyang mag-alas 12 ng gabi kasi wala na ganong tao. Papasukin niya, papatayin niya yung matanda, kukuhanin niya yung pera para makabili siya ng mga armas, pampatay. Ganon. Tatago siya sa isang madilim. Yung alas 10 na ng gabi, lumitaw siya. Pero hindi siya nagpapahalata. Malayo lang siya. May kumakain pa kasi dahil karinderya. Alam niyo nangyari, nung nakita siya ng matanda, tinawag siya. Tawag ng tawag, tataka siya bakit? Sige, lumapit siya kasi mamaya niya pa naman gagawin yung plano niya eh. No? Lapit siya. Sabi ng matanda, upo ka. O ito, para sa'yo. Pinagandaan siya ng pagkain. Pinagandaan siya ng soft drinks. Meron pang ganun. Tapos kain ka lang. Kapag gusto mo pa ng kanin, meron pa, bigyan kita. Sige, kain ka lang. Nagtataka siya, pinapakain ako nito. Parang nagulat siya. Di kumain siya kasi gutom na rin siya eh. Wala siyang pera. Gusto niyang magnakaw eh. Kumain siya. Tapos inupuan siya ng matanda. Kamusta ka na? Saan ka galing? Kailangan mo ba ng damit? Alam mo, dito sa church namin dito, every Sunday, namimigay kami ng free damit. Gusto mo kuha kita mamaya? May access ako kay pastor, bibigyan kita. Nagugulat siya sa nangyayari. To the point na sabi ng matanda, balik ka lang kung kailan mo gusto at kung kailan ka nagugutom. Libre lang. Nung time na yun, umalis siya, lumabas siya, at hindi niya namamalayan yung sarili niya, umiiyak siya. It is a testimony. Umiiyak siya. Kasi nagulat siya na merong trumato sa kanya ng ganun sa buong buhay niya na miserable. Umiiyak siya, natat siya. In short, hindi niya tinuloy yung plano niya. Kasi yung matanda na yun, tinulungan siya. Sobrang buti. Ngayon ko lang ito naranasan. Kinabukasan, babalik siya. Nagulat siya, may mga pulis doon sa tindahan ng matanda. Kinokompronta yung matanda. Nabaltaan niya na kasi may nakakita na kakilala niya yung pugante. Nag-uusap sila, pinapakain niya. At to the point na parang aarestuhin pa yung matanda. Ang ginawa ngayon ng pugante, dahil sa kabutihan na na-receive niya, nag-surrender siya at sinabi niya na hindi ko yan kilala, huwag niyo siyang abalahin. Tinulungan niya lang ako nung time na yon. Kinuha yung pugante, pinalik sa kulungan, yung matanda na nabuhay ng normal. Sa kulungan, merong nagmi-ministry, nakilala niya ang Panginoon, naging mabuti siya, nagkaroon siya ng parol. Yung parol, yung para makalaya ka agad, no? Paglabas niya, ang una niyang hinanap, yung matanda na tumulong sa kanya, na hindi niya makalimutan sa kabutihan. Pagpunta niya sa karinderya, sarado na, namatay na yung matanda. Yung time na yon, wala siyang maisip na negosyo, nagtayo rin siya ng karinderya. At lahat ng walang kakayanan, pinapakain niya ng libre at sinashare niya ng Word of God. Doon nagsimula yung ministry niya. You know what? Ang ganda ng kwento, ang ganda ng testimony na yon. Pero isa lang ang nakita ko, na yung grace na nakuha niya, kahit siya'y pugante, hindi niya yun binayaran. Binigay sa kanya ng Diyos kasi nakilala niya yung matanda eh. At ito pa, bilang Kristiyano na nakakaintindi ng grace, meron palang mga tao sa buhay natin, sa paligid natin, na kapag ka naiparamdam mo yung pagmamahal o yung grace na nanggaling sa Panginoon, pwede palang maging cause ng pagbabago ng buhay nila at sila naman yung magpaparanas ng grace na galing sa Panginoon sa ibang tao. Pass the message. At alam nyo ba, na yun isa sa mga dahilan kung bakit tayo nandirito? Ang sabi sa Panginoon, sabi ng John, hindi kayo ang pumili sa akin. Sabi ni Lord, kayo ang pinili ko upang kayo'y humayo, at mamunga, at manatili ang inyong bunga. Yung kwento na yon, natouch ako doon eh. Alam niyo kung bakit? Both side, yung pugante, grabe yung pagkapala sa kanya ng Panginoon. Papatay na siya, pinaranas pa sa kanya ng Panginoon yung kabutihan ng matanda. Sa kabilang side naman,
Yung matanda na nakakilala sa Panginoon, dahil naranasan niya yung grace of God, willing din siyang i-share yun sa iba. At nakapagbago ng buhay ng iba at continuous na nakakapagbago ng buhay. Kasi tuloy-tuloy yung pugante sa pag-share kahit siya ay nasa langit na. No? So, isa sa magpapatunay sa title na Grace that change everything. Lahat kayang baguhin. Amen? So, yung ano natin, yung verse natin is Efeso chapter 1. Sige, Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganoon kasagana ang kanyang kagandahang loob. Pugante, matanda, hindi natin alam yung history niya, ikaw, katabi mo, lahat tayo tinubos sa kasalanan. At yun yung kagandahang loob ng Panginoon. Hindi natin yun kailangan bayaran, hindi natin kailangan magpenitensya. Ito'y binigay sa atin. Simple lang, manalangin, tanggapin ang Panginoon, pamuhay ang Panginoon. Hindi kailangang magbayad ng pera o anuman. So, isa sa mga bagay na dapat maintindihan nga natin ngayong araw at maalala natin na merong undeserved love, meron tayong nakuha na unmerited favor, at merong unconditional love na tinatamasa natin na baka makakalimutan natin at dapat nating alalahanin sa ating buhay. Pwede ba lahat tayo tumayo? Grace is not something we work for. It's a gift freely given through Jesus Christ. At tayong lahat na nandirito, isa sa mga dapat nating maalala, laging alalahanin, na lagi kong gustong ipaalala sa isip ko at sa lahat, walang dapat magmamalaki sa Diyos. Kasi lahat ng meron tayo, galing lang sa Diyos. Lahat ng wala tayo, kayang ibigay ng Diyos. Vice versa, lahat ng meron tayo, kaya rin kuhanin ng Diyos. Walang imposible sa Diyos. At dahil sa grasya niya, tayo ay naligtas. Dahil kay Jesus Christ, dahil sa grasya niya, tayo ay nakakapamuhay ng tuloy-tuloy. Dahil sa grasya niya, may trabaho tayo. Dahil sa grasya niya, nakakakain tayo. Dahil sa grasya niya, nabubuhay. Gumagaling tayo sa sakit. Dahil sa grasya niya, may comfort tayo. Dahil sa grasya niya, masaya tayo. At lahat yan, hindi natin deserve. Kundi, undeserved tayo. Pero binigayan ng Panginoon. Kaya ang sinasabi sa atin lagi ng mga tumatayo dito, kung anong meaning ng grace, undeserved favor. At yun yung dapat itatak natin sa isip natin. Kasi, pag naunawaan natin yun, ano man yung mangyari, you will never question God. Hindi mo tatanungin ng Panginoon bakit ganito, kundi magiging masaya ka at alam mong may plano siya sa'yo. Mahirap intindihin kasi ang kaisipan mo ay hindi kaisipan ng Diyos. Pero isa lang ang dapat nating gawin. Magtiwala, ibigay ang buhay natin sa Panginoon at iasa lahat sa Kanya. Tayo manalangin. Lord, marami pong salamat sa umagang ito. Salamat po sa mensahe na binigay mo po sa amin. Salamat po sa grasya. Salamat sa grace na tinanggap namin. Hindi kami karapat-dapat sa lahat. Kami po ay makasalanan. Kami po ay nakagawa pa rin ng kasalanan. Pero Lord, hindi mo kami pinapabayaan. Pinaparanas mo sa amin yung pag-ibig. Patuloy na humihiling kami, Panginoon, ng iyong awa at habag sa buhay ng bawat isa, sa pamilya ng bawat isa. Dinadalangin po namin ang bansang Pilipinas. Marami pong banta ngayon, Panginoon, ng lindol. Hindi namin alam yung tinatawag na the big one. Pero alam ko, ano man po yung kalooban mo, ito'y base sa iyong biyaya sa amin. At ito po, Panginoon, ang pinangahawakan namin. Ano man po mangyari sa aming buhay, ano man po mangyari sa mundo, wala pong ibang
gagawin kami kundi magtiwala lamang po sa iyo, Panginoon. Hindi po namin alam ang future, pero alam po namin na yung Diyos namin, control niya yung future, Panginoon. Ikaw po yun, Panginoon. At Lord, salamat, Panginoon, sa pagpapaunawa sa amin na hindi dapat kami magmalaki sa iyo dahil lahat ng meron kami ay galing lamang sa iyo, Panginoon. Salamat po sa lahat. Salamat po sa lahat-lahat. At patuloy humihiling po kami, Panginoon, ng patuloy na provision ng pagpapala sa iyong mga anak, sa amin na nandirito, at sa lahat po, Panginoon, na merong karamdaman, hinihiling po namin yung patuloy na grasya mo na kagalingan, Panginoon. At patuloy, Panginoon, na pagpapaunawa sa amin kung gaano kadakila, Panginoon, ang ginawa mo dito sa lupa, Panginoon. Patuloy mo po kaming samahan sa lahat ng aming ginagawa at wala pong ibang pangalang maitataas sa lugar na to, sa church na to, kundi ang pangalan lamang po na aming Panginoong Hesus. Salamat po sa lahat, Panginoon. Ikaw lang po ang maitaas, purihin ka, dakilain ka. Ito po ang aming panalangin, papurit, pagsamo. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Palakpakan po natin, Lord.